Dako tayo sa mga pantalan sa Batangas Port. Nakaantabay na ang mga otoridad sa bugso ng mga biyahero. Para sa update live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, abay dagsa na ba yung ating mga biyahero o mas kakaunti ngayong taon? Yes, Cheryl, matumal pa ang dating ng mga pasahero sa Batangas Port para nung nakaraang Semana Santa. May bago ring ipinapatupad dito sa pier dahil bawat biyaherong tatawid, kailangan mo na mag-register ng online na magkakaroon dapat ng oras pass. Pagpasok sa Batangas Port, kailangan mo na mag-scan ng QR code para sa oras pass. Dito kasi malalaman ng pasahero ang mga available na biyahe. Iniiwasan do kasi ngayon na matapos pumila ng mahaba ng isang mananakay, biglang masasabihan na cut off na pala ng biyahe dahil puno na ang barko. Matapos makakuha ng oras pass, diretso na ang pasahero sa pagbili ng tiket at hihintay na lamang ang kanilang biyahe. Hindi naman kailangang mag-register sa oras sakaling nakapag-book na ng ticket online o nakasakay sa mga sasakyan at tatawid ng dagat via Roro. Sa tala ng pamunuan ng Batangas Port mula Sabado hanggang kaninang umaga, umaabot pa lamang sa mahigit 30,000 ang bilang ng mga pasahero. Malayo kung ikukumpara noong nakaraang taon na nasa halos 30,000 kaagad bilang ng mga biyahe sa Miyerkules Santo pa lamang. Ilan sa mga nakikitang dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng mga pasahero ay dahil na rin sa tumaas na presyo ng tiket, dulot na rin ng oil price hike. Paniniguro naman ng Batangas Port, may sapat na bilang ng barko at nagdag pa nga ng biyahe ang ilang shipping companies ngayong inaasahang dagsa ng mga pasahero. Cheryl, sabi ng Batangas Port Management, masyadong maaga pa naman ngayon para masabi kung talaga matumal pa o dadami dahil posibleng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, posibleng dumagsa itong mga tatawid ng patungong Mindoro, Romblon o di kaya naman sa Katiklan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.